Ang kagawaran ng katarungan ay ginigit na mananatiling confidential ang anumang napag-usapan sa pagdating ng mag-asawang Diskaya doon, at yung kahilingan naman na maisailalim sa Witness Protection Program ay dumadaan daw sa masusing pagproseso. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Bombo Danes, binigyang diin ng Department of Justice na mananatiling confidential ang anumang napag-usapan sa pagdating ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kagawaran ngayong araw. Sa nagrap na pulong balita ng kasalukuyang kaliham ng Department of Justice na Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, tumanggi itong idetalye ang nagrap na pakikipanayam ng mga Diskaya sa kanya. Ano ay mananatiling pribado ito at siguraduhin hindi makakalabas sa publiko ang mga ibinahaging impormasyon ng mag-asawang Diskaya kung bumisita sa kaguran. Git niya, bahagi ito ng proseso at nakasaad sa batas hinggil sa usapin ng Witness Protection Program na maaaring hilingin ni naman na nais masigo kaugnay sa manumilyang flood control projects. Kaugnay niya, pakinggan natin si Jesus Boying. Pagdating dito kasi ganun talaga yun. It's in the law. We have to be very careful about what we say when we do this. Pero siyempre, dalawa naman yan na wala sa batas, pero given sa human nature, about our concept of justice. Una-una, the whole truth and nothing but the truth. Ang pangalawa, in the end, there will be restitution. Habang Bombo Danes sa usapin naman ng restitution o ang posibilidad ng pagbabalik ng mga Diskaya sa mga nakuhang yaman kung mayroon man, tumanggi munang magbahagi ng impormasyon ang kalihim rito. Nanindigan si Justice Secretary Remulla na mananatiling privado o confidential ang kanilang mga pinag-usapan sa pagdating ng mga Diskaya sa Department of Justice. Kaugnay niya natin maling pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. I cannot answer that question without divulging details of our conversation. So, confidential pa rin. I think they're relieved that dali akong kausap, I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Wala naman tayo ibang gusto rito. Gusto lang natin lumabas ang totoo sa bagay na ito para naman maparusahan yung dapat maparusahan. Kaya ang kahilingan ng mag-asawang mapasailalim sa Witness Protection Program ay dadaan po sa malalim ng evaluasyon o proseso. Ani Justice Secretary Remulla, hindi ito agaran sapagkat titignan at i-verify pa ang mga pahayag o impormasyon ibabahagi ng mag-asawa. Kasunod naman ang ibinahagi ng Justice Secretary, ibinahagi rin ni Justice Spokesperson Miko Clavano na kanilang bubusisiin maigi ang sinumang nais-investigo hinggil sa manumalyang mga proyekto. Kaya't hinimok niya mga ito na ilahad lamang ang buong katotohanan at kung hindi ay maaaring magkaproblema ang aplikasyon para sa Witness Protection Program. Atin naman pakinggan si Assistant Secretary Miko Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice. Posibleng mangyari yun na magkasalungat ang mga statements ng mga witnesses natin. And that again will go into the veracity and truthfulness of their statements. Obviously, if there are two statements that are contradictory, then one of them is lying. And obviously, we have to get to the bottom of that. And that will affect their application for protection. So we encourage all witnesses who plan to come forward to make sure that they come with the truth. At hindi siya, it's not meant to derail the investigation, but in fact help the investigation. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.